araw sa ating lahat, guys. So balikan lang natin itong naging trabaho ko doon sa bahay na aking ginawa noong last January 2024. So ito yung bahay na ginawa ko, bahay ng aking bayaw na sinimulan natin noong January 23. So bali ang sukat nitong bahay na ito ay 5.8 by 5.8. So bali kulang 6 meters by 6 meters siya. So kung susukatin natin ito sa pit ay lumalatak ito na 21 feet by 21 feet. So kasi ang sukat ng lupa na kanilang binili ay 50 square meter. Bali dito sila nakabili ng lote sa lugar namin sa Morong Bataan, sa Purok 5, Sabang, Purok 5. So, bali itong ginawa nating bahay na ito ay may isang kwarto lamang at ang bubong na ating ikakabit dito ay solar type na bubong, solar type roofing. Ayan. O long span or rig type na bubong. So bali ang ginamit na lamang nating bakal dito ay 10 mm ang ating mga vertical, at ang ating ginamit naman ng mga estira for column ay 9 mm. Yan. So bali 6 na 10 mm na vertical ang ating nilagay, at ang column natin ay 9 mm, at ang pagitan ng mga bakal nito ay 20 cm ang per spacing na ating ginawa. Habang ang lalim naman ng ating pundasyon ay 80 cm ang lalim ng pundasyon ng bawat poste ng bahay na itong ating ginagawa. Habang ang lalim naman ng pundasyon ng hollow blocks ay 60 cm or 3 patong ng hollow blocks. Habang ang height naman ng kanilang flooring magmula sa pantay ng lupa ay 40 cm or 2 patong ng hollow blocks. Ganyang kataas ang flooring ng bahay na ito. Yan. At ang lapad naman ng kanilang kwarto ay 3 by 3 meters. Yan. Or 10 feet by 10 feet ang lapad ng kanilang kwarto. Ayan. So bali ang kabuuan ng lupa ay 50 square meter. Naglagay tayo ng 50 cm para sa bulada ng bubong ng ating bahay na ginagawa, pagkat hindi naman maaari na sakupin natin buo na tayuan ng bahay yung 50 cm dahil makakain natin yung lupa ng kabilang lote, dahil doon sa bulada ng ating yero masasakop natin yung kabilang lote. Kaya kailangan bago tayo magtayo ng ating bahay, sukatin natin yung tamang sukat ng ating lote, at kailangan maglagay tayo ng at least 50 cm sa bulada
sa kabilang side at at least kahit mga 1 metro sa kabilang side para sa paglalagyan naman ng septic tank ng ating bahay. Yan. Habang doon naman sa harap ng bahay, pwede na tayong maglagay din ng at least 1 meter. At doon sa likod ng ating bahay ay yun na lamang ay ating ipapirewall dahil yun nga, gaya ng sinabi ko, meron tayong kalapit na lote na hindi natin pag-aari. Kasi kung maglalagay pa tayo ng maliit na bulada sa likod, ay may posibilidad na yung kapitbahay natin ay pag nagbakod yun ay matatakpan din yung ating mga bintana sa likod ng ating bahay. Kaya mas marapat na gawin na lamang natin itong firewall. At kung talagang nanaisin natin na tayo ay maglagay ng bintana sa likod bahay natin o sa firewall, ay maaari naman. At ito ay kailangan lamang natin na ilagay sa bandang itaas yung ating bintana, kahit na magsukat na lamang tayo ng 40 cm by 120, depende sa sukat na ating gustong ilagay na bintana. Sa ganung paraan ay hindi na maaabot ng kung sakaling magbakod ng mataas yung ating kapitbahay. Yan, ganun lamang po kasimple ang diskarte sa pagbuo ng bahay. So, atin lamang binalikan itong video na ito dahil hindi natin ito na upload ng mga nakaraan na araw dahil tayo ay busy. Kaya ngayon lamang natin ito na tuunan ng pansin para ma-share ko rin yung aking kaalaman sa pagbuo ng bahay. Ayan. So bali itong bahay na ito ay tapos na. So sa ibang video ipakikita ko rin yung mga iba kong ginawa.